Nandito pa din tayo sa wala pa rin tayo sa ating studio. Pagpasensya nyo na, nandito pa rin tayo sa Davao City at we are exploring Davao City. We had an opportunity na i-upload ko nung nakaraan. We got an invite from Congressman Pulong and Congressman Omar Duterte para pasinayaan or saksihan yung kanilang mga distrito. So si Omar nung nakaraan, si Kong Omar ay nag-donate ng mga ambulansya at saka ng mga parang service utility vehicle para sa barangay. Yung maghahatid-hatid ng mga let's say for example mga estudyante kapag may mga function yung barangay, yan yung gagamitin nila para hatid-hatid ng mga constituents nila and mga empleyado na din nila. And we also had an opportunity na si si Congressman Pulong dinala naman tayo sa kanyang distrito. So nagpunta tayo doon sa isang barangay sa distrito ni Omar. Then nagpunta naman tayo sa barangay kung saan mismo parang distrito or barangay na nakatira si Congressman Pulong Duterte. Nagpunta tayo sa may barangay Talomo. Grabe, ang ganda-ganda ron mga bossing. Sobrang husay nung barangay na yon. Yung barangay hall pa lang nila para ng mas tawag dito, para ng city hall, and yung kanilang mga daycare center, eskwelahan, yung kanilang state of the art na sports facility, yung kanilang basketball court. Kasi talagang mahilig din talaga sa sports yung mga taga Davao. So ang gaganda ng mga basketball court na nila dito. Talagang sabi ko nga, kung sa Maynila yun, yung mga ganong facilities, malaki na ang babayaran mo doon. Pero dito sa Davao City, particular doon sa distrito ni Congressman Pulong, libre na nagagamit yun ng mga residente. And take note, malinis, maayos, may aircon pa. So libre ito na nagagamit ng kanilang mga residente. And hindi lang yun, yung pinagmamalaki niya yung barangay na yun because that's his barangay. At ang pagkakaalam ko, yun din yata yung dating barangay na pinagsilbihan ng kanyang I don't know if si Omar or yung kanyang asawa. Pero basta pinagsilbihan talaga nila yung barangay na yun. And makikita mo, grabe, ilan ang ambulansya nila, ilan ang kanilang mga barangay patrol, high-tech, yung mga ganda ng mga barangay patrol nila, tsaka ilan ang bumbero nila, tila mo 4 ang bumbero nila. Oo, grabe At tsaka talagang makikita mo na itong sila Congressman Pulong and si Omar, talagang binabalik nila sa taong bayan yung tiwala, serbisyo talaga. Kasi katulad ko si Omar, yung kung makikita mo kasi every time na may mga congressman, every time na may mga excuse me po, every time na may mga LGU na magbibigay ng mga ganyan, katulad yan, ambulansya, tapos yung mga utility vehicles, usually nandoon yung mga mukha. Usually nandoon yung mga pangalan. Care of Honorable ganto ganyan. Pero alam nyo na nakita ko yung mga sasakyan na tinurn over sa isang barangay dito sa distrito ni Omar. Walang pangalan niya. As in, walang pangalan niya. Ang nakalagay doon yung pangalan ng barangay. Tapos kung siya, kung ambulansya siya, kung parang public or anong tawag dito, yung service vehicle siya, nakalagay yung pangalan doon. At saka kompleto, yung ambulansya nila kompleto talaga. Yung the usual ambulansya na dumarating sa mga tahanan natin kapag may emergency, ganun, as in kompleto. And makikita mo, talagang hindi trapo. Walang pangalan. Nagpunta lang doon si congressman, binigay yun doon sa barangay, kamay-kamay, wala na masyadong chika-chika, wala nga media I was supposed to contact yung mga kapatid natin sa SMNI kasi wala nga coverage. Dahil walang local media na gustong i-cover basta para sa Duterte. Katulad niyan, I think the other day, nag-launch na din yung Davao bus. Nag-launch na yon yung napakagagandang mga bus ng Davao.
And pinuntahan nyo ng mga kapatid nating mga vloggers. Di lang tayo naka-attend kasi medyo late na tayo nakauwi the night before, kaya di tayo nakapunta. Pero wala ring media na nag-cover, mga bossing. O, basta para sa mga Duterte, basta magandang ginagawa ng mga Duterte, walang magko-cover na media diyan. O, ano lang, hindi, and besides, aside from, wala talaga magko-cover na mainstream media aside from SMNI. Yung local government ng Davao City talaga, hindi sila into optics. Di sila mahilig na, okay media, punta kayo dito, tapos mag-inaugurate kami dito, magbibigay kami ng ganito, ng ganyan. Hindi nila yon parang politika na magpapatawag sila ng media, tapos ipapakita nila para ipagyabang. Hindi. Kasi ang mga Duterte, ang brand ng politics talaga nila is tao, ang priority tao. Hindi priority ng mga Duterte na pabanguhin nila yung mga sarili nila. Hindi nila priority na magmukha silang mga santo. Ang talagang priority ng mga Duterte is tao, is syudad. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang lugar sa akin. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga Dilawan, ng kung sino-sino man, ng mga hindi naman taga Davao. Ang importante sa akin, dito sa distrito ko, sa Davao City, dito sa syudad ko, as mayor ng Davao, kung si Mayor Baste, I make sure na yung mga tao rito masaya. At yung mga tao rito ang magbabalita ng lahat ng mga magagandang nagagawa ko at ginagawa ko sa pamahalaan or sa bayan ko na pinagsisilbihan ko. Ganun po sila. Hindi sila yung mahilig sa media, mahilig sa ganito, sa ganyan. Hindi yan sila ganun. Kaya mayroon tayo mga vlogger, tayo na lang sumusunod, tayo na lang ang nagpapakita. And hindi rin naman tayo inuutusan tungkol doon. But again, we got invited para siguro ipakita sa atin na nasa tamang nasa tamang grupo tayo na sinasalihan, nasa tamang mga tao tayo na pinagtatanggol. And sobrang nakakataba ng puso na na-invite tayo. And grabe talaga ang Davao City. Lahat talaga ng mga nakakausap ko this past few days about Davao City, nagpapasalamat sila sa atin for not really protecting pero sa pagtatanggol sa maling propaganda about Davao City. And in the whole of Asia, Davao City is number 4 sa safest, and in the whole Southeast Asia, I think number 2 tayo sa pinaka-safe na city. So, dito sa Davao City. And talagang lately, sobrang tindi lang talaga ng traffic, and naman traffic is a sign of progress. At nagrereklamo na rin talaga yung mga tao rito sa sobrang traffic. Not because walang disiplina yung mga tao dito, but because sobrang dami na ng mga investors na nandito dito. If I'm not mistaken, I've heard na in Cebu, they're not hitting yung target nila sa yung target nila sa customs because yung mga Chinese businessmen doon daw sa Cebu isa-isa nang nag-aalisan. And because of the xenophobia, yung pinapakalat na mga propaganda against China, affected yung mga businessman, mga Philchay nandito sa Pilipinas. So umaalis muna sila, nagpapahinga sila, hindi muna sila nagbi-business dito at nagsasuffer talaga yung economy natin. And ayun na nga, balita nga natin na hindi daw na-hit ng Cebu yung kanilang target diyan sa yung kanilang collection sa customs. I'm not sure how accurate, pero yun lang yung narinig natin. And we're just saying here na dito sa Davao City, ang mga investors, dahil nga ang mga namumuno dito sa Davao is hindi nakikialam masyado sa politika, and hindi talaga, kumbaga ang Davao City is an open city, it's an open trade city. Kahit sino pwedeng mamuhunan dito basta legal. Kahit ano pa lahi mo, basta hindi ka lumalabag sa batas, sumusunod ka sa batas, everything dito sa Davao City kumbaga naglilipatan na dito yung mga businessman. And just previously may mga inopen ng mga ang Ayala Land, ang laki ng inopen dito na yung nag-groundbreaking sila para doon sa isang community na bubuuin nila dito, isang i-develop ng Ayala Land. And ang dami ng mga developers na dito nagde-develop, ginagawa ng mga
mga parang Rockwell type, parang BGC type, yung mga iba-ibang lugar dito sa Davao City. And if I'm not mistaken, sa mga key areas dito sa Davao City, parang ang ang market value or zonal value ng mga lupa is umaakit na hanggang 45,000 per square meter. So talagang hindi mapigilan ng pang-unlad ng Davao, pero talagang sa mga karatig lugar, hindi lang dito sa Mindanao, Visayas, pati sa Luzon, makikita natin na talagang hindi masyadong umuusad yung kanilang mga syudad, kasi involved yung mga politiko nila sa politika. O masyadong mga trapo yung mga politiko na instead pagandahin yung mga lugar, mga syudad nila, mas inuuna yung politika, mas inuuna yung personal na interest. So, yun yung nakikita natin dito. And yun nga, and going back doon sa pagbibigay natin ng ayuda dyan sa may Davao Oriental, napakaganda nung experience natin doon. Sobrang saya talaga sa pakiramdam na makatulong. And inabot ng SMNA Foundation yung tawag din, inabot ng SMNA Foundation yung mga pinakamalalayong mga lugar, mga bossing. Yun talagang inabot ng SMNA Foundation. At again, para sa mga gustong mag-donate sa SMNA Foundation, ito po ang kanilang mga channels, ang mga GCash account. Ayan, 099528491117 and 09177141 1820. Ang yung unang yung unang number, nakapangalan yan kay Marlon Rosete, and then siya po ang presidente ng SMNA Foundation and the SMNI. And yan naman yung pangalawa, ang may-ari naman niyang GCash na yan is si Miss Hannah Jane Sancho. Siyempre, kilala nyo naman si Miss Hannah Jane Sancho ng SMNA Foundation at ng SMNI. So, sa mga gustong mag-donate, marami pa po. Hindi lang tayo tutulong sa mga nabiktima ng mga disasters, tutulong din po tayo doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. Siguro pagka may mga nangyari mga sunog, sakuna, or anything na hindi related sa natural calamity, pwede rin siguro tayong tumulong dyan. And of course, dito rin manggagaling yung mga cleanup drives natin, mga tree planting activities natin. So, kukunin natin yan lahat dito kasi para sa pagpapaganda ng Pilipinas, pagpapabango ng Pilipinas, paglinis sa Pilipinas, and of course, pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. And of course, maraming salamat din. Oy, grabe, may mga sponsors. Maraming salamat din sa sa lahat ng mga OFW, sa mga banateros na nagbibigay ng inyong mga donations diyan sa SMNA Foundation. Thank you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag.
walang halong